Good afternoon po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo sa hapong ito. And before we start, ayan, meron tayong mga katabi. Pwede ba natin silang itian at kamayan? Batiin po natin isang magandang hapon. Welcome po sa ating 4 p.m. service. And to our online viewers, welcome po sa ating online service. Hallelujah. Sige po, pwede bang palakpakan muna natin ang Panginoon. Come on, let's clap our hands to our God. Hallelujah. To the one. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, church. Let's sing praises to the Lord. Let's glorify God. Hallelujah. Come on, church, we sing. Let everything that has breath, praise the Lord. Everything that, let everything that has breath, praise the Lord. Praise you in the morning, praise you in the evening, praise you when I'm young and when I'm old. Yes, Lord. Praise you when I'm laughing, praise you when I'm grieving, praise you every season of the soul. If we could see how much you're worth, your power, your might, your endless love, then surely we would never cease to praise. Come on, we sing. Everything that has breath, praise the Lord. Everything that, let everything that has breath, praise the Lord. Praise you in the heavens, joining with the angels, praising you forever and a day. Yes, Lord. Praise you on the earth now, joining with creation, calling all the nations to your praise. If we could see how much you're worth, your power, your might, your endless love, then surely we would never cease to praise. Let everything that has breath, praise the Lord. 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 Let everything, God. Come on, people of God, let's praise the Lord. We thank you, Jesus. With one voice, we sing it out. Everything that has breath, praise the Lord. Everything that has breath, praise the Lord. Everything that, come on, everything that has breath, praise the Lord. Everything that has breath, praise the Lord. Everything that has breath, praise the Lord. Everything that, let everything. I will worship, sing. I will worship you in every breath. 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 I will worship you, Lord, you in every breath. I will worship you in every breath.
friend. Hallelujah. Come on. Clap our hands to the Lord. Thank you, God. Hallelujah. Come on, kapatid, as you clap our hands, you sing to the Lord. Let the joy of the Lord overflow. Hallelujah. We sing, I've got joy in the morning, joy in the evening. We will be dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. Come on, church. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Yes, Lord. Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good thing you've done. Yes, Lord. I'm not ashamed of a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. When the word calls foolish, you call freedom. No, I won't go back anymore. Say, I've got joy in the morning. Yes, you'll be dancing in every season, whatever comes tomorrow. I got joy. I'm letting go. I'm wild in your presence. Stand still, the sun comes up. You make me strong whenever I praise you. Jesus, you fill my cup. I'm not ashamed of a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. When the word calls foolish, you call freedom. No, I won't go back anymore. Church, I've got joy in the morning. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I got joy. I've got joy in the sunshine. You keep me dancing again and again, whatever comes tomorrow. I've got joy. Oh. Hallelujah. Come on, we clap our hands sa Panginoon. Thank you, Lord. Joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Come on, people of God, I've got joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I've got joy, joy, joy. Yes, Lord. Come on, you sing it to the Lord. If you got the joy, you say, I got joy, joy, joy. Hey! Thank you, Lord. Yes. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I've got joy in the morning. Come on. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. I've got joy in the sunshine. You keep me dancing again and again, whatever comes tomorrow. One more time. Say, I've got joy in the morning. You keep me dancing, whatever comes tomorrow. I've got joy. I've got joy in the sunshine. You keep me dancing again and again, whatever comes tomorrow. Come on, let's proclaim. Say, I've got joy, joy, joy. I've got joy, joy, joy. Down in my heart, I've got joy. Thank you, Lord. You're the source of my joy. I've got joy, joy, joy. Hey! Got joy. Yeah!
Hallelujah. Thank you, God. You are the source of our joy, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. It all belongs to you, God. The glory, the honor, and the power, Panginoon. Salamat, Panginoon. You've given us, Panginoon, yung hope, Diyos. Buhay, Panginoon, Lord. Kaligtasan, God. Salamat, Panginoon. Ito'y pagpapala na galing sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Come on, church, let's worship the Lord. Tayo umawit ng papuri sa Kanya kanina. And right now, sige po, let's sing a song of worship to Him. He deserves all of it. Hallelujah. Kulang pa ito sa mga bagay na Kanyang ginawa, ginagawa at gagawin niya pa sa ating mga buhay. Come on, church. Can we lift up our hands to the Lord? And let's worship our God sa hapong ito. Hallelujah. Oh, you're the source of everything. All the favor, all the love, God. All the hope, all the blessing comes from you, Panginoon. We will worship you. We will worship you, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Come on, we sing. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turns His face towards you and give you peace. Thank you, Lord. Come on, we sing. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turns His face towards you. Thank you, Lord, and give you peace. May the peace of the Lord be with you all. We sing, Amen. Come on, church. Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. People of God, we sing out to the Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. 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 We say amen to you, Lord. Come on, let this be our prayer, church. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor. Come on, you sing it out. You pray it all to the Lord. And your family,
your children and their children. May His favor be upon you. Yes, Lord. Your family, your children, their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you, within you. He is with you, He is with you in the morning. Yes, Lord. Oh, and the going, you're weeping and rejoicing. He is for you. We shout it out. He is for you. 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 Come on, with one voice. Amen. God, we sing to you. Amen. 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 May His favor, we say, may His favor be upon you and 1,000 generations and your family. Come on, receive it. Claim it today. May your presence, yeah, go before you and behind you and beside you, all around you. God is with us. Thank you, Lord, in the morning, in the evening, in the coming and the going. In your weeping, your rejoicing. Come on, church, know this, that God is for you. He's not against you. That's why I worship Him. He is for you. One more time. He is for you. He is for you. He is for me. He is for us. Whoa. He is for you. He is for you. Amen. 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 May His favor, may His presence, may the joy, may His peace be upon you, your family, your children, their children. Amen. Amen. Salvation, hope in Jesus. Amen. Come on, claim it. You pray. Amen. Yes. Amen. Oh, amen. Oh God, amen. We say.
Amen. Come on, palapakan po natin ang Panginoon. God, we say yes and amen, Panginoon. Let your will be done, God. So be it, Panginoon, yung plano mo, Diyos. And Lord, wala ka namang ibang nais, kundi Lord, mapunta kami sa mabuting kalagayan, Lord. That's why we receive, Lord, yung pabor, Diyos, yung presensya, Panginoon, yung grasya, Panginoon, na pagpapala, O Diyos, sa aming mga buhay, God. Lord, patuloy kang mangusap sa amin, Diyos, sa hapong ito, God. Speak to us, Panginoon, sa iyong mga salita, through your words, Panginoon. Open our hearts and our minds, Panginoon, that the things that you want us to see and hear from you, Panginoon. Lord, we pray for our pastor, Panginoon. Use him, Panginoon, to preach your word, Panginoon, sa bawat isa sa amin. And Lord, I pray na lalabas kami, Panginoon, sa bulwagang ito. Matatapos ang service na ito, Diyos, na punong-puno kami ng salita na galing sa iyo, Panginoon. Salamat, Diyos. Salamat, Panginoon. Muli, God, sa iyo po ang kapurihan at sa iyo ang pasasalamat, Ama. We love you and we honor you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. At maaari na po tayong makaupo. Sige po, pwede po bang palakpakan natin minsan si Lord? Hallelujah. Ulitin ko po, magandang hapon po sa ating pong 4 p.m. service po, sorry. Po, katatapos lang ng ating pong 2 p.m. po. But sige po, still, ayan natin, i-welcome natin si Lord sa mapupong ito at samahan niya po tayo. Straight na ako sa salita ng Diyos, that the Lord prepared for us today. Gusto kong basahin yung aklat ng Samuel, 1 Samuel chapter 1 verse 21 to 24. At hayaan natin dito po tayo mag-uusap-usap nitong mga verses na to, but have a lot hindi naman another verses. Babalikan ko lang tong kwento ni Hannah. So, sige po, at pwede niyo po ako samahan. Pwede po ba tayo tumayo? Minsan ko lang naman natin ito ginagawa, paminsan-minsan, to give respect, sa pagkabasa natin sa salita ng Diyos sa pumpong ito. Sige po, salamat po sa pagtayo po natin. Ang sabi po dito, 1 Samuel chapter 1 verse 21 to 24. Now, the man Elkanah and all his house went up to offer to the Lord the yearly sacrifice and his vow. But Hannah did not go up. For she said to her husband, not until the child is weaned, then I will take him, that he may appear before the Lord and remain there forever. Verse 23, sabi, so Elkanah, her husband, said to her, do what seems best to you. Wait until you have weaned him. Only let the Lord establish his word. Then the woman stayed and nursed her son until she had weaned him. Verse 24, sabi dito, now when she had weaned him, she took him up with her 3 bowls, 1 ephah of flour, and a skin of wine, and brought him to the house of the Lord in Shiloh. And the child was young. Sige po, this afternoon, pwede po na tayo makaupo po. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos sa hapong pong ito. But this afternoon, I want to talk about feed the dream. Pwede po bang pakalagay? Feed the dream. Okay. Sige po. At Pastor, saan papunta tong usapan natin? Feed the dream. But pwede ko tong almost nandun ako sa title ko na maging personal. Feed your dream. Feed your dream. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Na kailangan bang i-feed? Pakainin? No. Hindi naman sa yung parang literal, but ang bawat isa, ako naniniwala na may mga pangarap tayo. But we have to establish this. No? Kailangan natin siyang suportahan. Yung mga pangarap na yan, hindi pwedeng pangarap lang at pagkatapos ay iwanan mo na yan. Hindi ganun. At dito, base sa ating binasa, i-convert natin to. Although ito ay physical, no? Pinag-uusapan dito yung
kapanganakan nitong sanggol. But ito'y pangarap ni Hannah that time. So mamaya pupuntahan ko ito sa ating mga pag-uusapan upang lalo nating maintindihan itong ating pag-uusapan sa hapong ito. Here is the background of our text, no? Itong si Hannah ay, ang pangalan ng kanyang asawa ay si Elkanah. At Elkanah had 2 wives, 2 yung kanyang asawa. But hindi po to applicable in our time today, lalo na dito po sa Philippine setup, hindi pwede, isa lang ang asawa. But in that time, ang law, yung batas ay pumapayag kapag kaya mo, sige, dagdagan mo. At that is legal for them. So dito, ito yung merong 2 asawa, itong si Elkanah had 2 wives, Hannah and Penina. So, 2 yung kanyang asawa. Penina had children, but Hannah do not have. So, ito yung, dito nanggaling itong kwentong ito. Etong si Penina, Bible, from time to time, buntis. Sorry po, no? Parang lang. But, hindi, sabi ng Bible, nag-aanak siya. At etong isang asawang si Hannah, wala siya. But, sige, pupuntahan ko tong usapang ito. No? But, let me read to you more about Hannah's story. No? Before she conceived and bore a son, marami siyang pinagdaanan bago siya naka-receive ng kanyang anak na to, answer prayer sa kanyang pangarap. In 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 11, sa pagpapatuloy ko, ito ay binalikan ko yung bago tong binasa nating verse noon na nandun na siya, meron na siyang anak. But this time, ito ay pinapangarap pa lang niya to. No? In verse 9, sabi dito, so Hannah arose after he had finished eating and drinking in Shiloh. Now, Eli, the priest, was sitting on the seat of the doorpost of the tabernacle of the Lord. Sabi dito, and she was in bitterness of soul. O nga naman, no? Sabi ko nga kanina, andun siya, datnan siya nung priest na etong si Hannah, ramdam na ramdam nitong priest that nandun siya sa galit niya, no? Sa kanyang kalooban. Why? Oo nga naman, no? Nandun yung, sorry po sa word no? Yung medyo colloquial, yung kanyang karibal na si Penina, maya-maya buntis. No, ang hirap yung andun ka sa isang bahay, no? Pareho kayong asawa, but darating yung panahon paglabas sa pintuan, sabihin, Hannah, buntis na naman ako, ikaw wala. So, hirap, no? Andun siya sa ganitong kalagayan. No wonder, ito, binanggit ito yung kanyang damdamin, no? She was in bitterness of soul. Nandun siya sa kalagayan na parang di niya tanggap, no? Bakit siya lang, no? Na parang, ikaw lang ba ang blessed? Paano ako? Nandun siya sa ganun. And prayed. Yun. Nandun siya sa kanyang pagiging bitter, no? But, tingnan natin to, sabi, nanalangin siya. And prayed to the Lord and wept, no? In anguish. So, sobrang intense yung prayer. Hindi lang siya prayer lang na parang, pahingi Lord, ganito. But sabi ay, andun yung kanyang iyak. At yung more than iyak, kasi andun yung parang talagang binigay niya yung kanyang iyak ng iyak talaga. So ito yung sabi. Verse 11, sabi dito, and she made a vow and said, O Lord of hosts, in her prayer. Sabi dito, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord to all days of his life, and no razor shall come upon his head. Ganda yung prayer niya, no? Hindi selfish. Hindi ko alam, siguro sa sobrang nandun na siya, dumating sa punto, tumama na yung prayer niya. Give me a child, sabi niya. Specific pa, a boy, sabi niya. But kapag pinagkaloob mo to sa akin, babalik ko to sa iyo, Diyos. No, ang ganda yung prayer, yung motive, tumama na. Here in this story, we learn that
tulad ng mga nakrinig natin sa marami kong mga usapan, di lang naman sa pulpit, sa coffee-coffee, in Christ City Church mind setting, no? At nandun yung understanding na tinuruan na tayo ng Diyos na talagang merong adversities, no, sa buhay, no? Meron talagang sitwasyon, hindi pwedeng maiwasan. Kahit na tayo ay mga mananampalataya na ay meron talagang may sitwasyon tayo na dadaanan. Pero tinuruan kasi tayo ng Diyos in His Word, no? That it is your adversities that create your opportunities. So, meron tayong ganong understanding. No, ito yung pagkakaiba, hindi ko alam, no? But ako pwede ko sabihin that we are blessed because from time to time, ipinaiintindi sa atin ito. No, sa tingin ko kasi, ito talaga yung normal, no? Sa buhay ng tao, Kristiyano ka, hindi ka Kristiyano. But ang pagkakaiba sa atin ng mga mananampalataya na nakilala natin si Lord, meron tayong understanding dito. No, hindi tayo basta lang nag-give up, no? Oh, and then meron tayong ganitong pagkaintindi nitong mga adversities na ito, na kapag dumaan at dumating to sa buhay natin, meron tayong kaisipan that, Lord, may plano ka ba? Lord, meron ka bang gustong gawin, Lord, sa buhay ko na mas mainam? Bakit ko to na-experience itong mga bagay na ito? No? Meron tayong ganitong klase ng kaisipan. Unlike before, nung hindi pa natin kilala si Lord, pwedeng kamumuhian mo yung mga situation at i-curse mo. Sabi mo, no to, no? Hindi to tama, whatsoever, no? But sometimes, nandun tayo na, hindi naman, no? Sana nandun tayo lagi na naintindihan natin sa bawat mga pangyayari sa buhay natin, may kinalaman ng Diyos at kapag may kinalaman ng Diyos at kung tama yan at wala yung problema that is normal, alam mo, pagkatapos niyan, may magandang gustong gawin ng Diyos ang Diyos sa iyo pagkatapos. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? In verse 1, no? In chapter 1, no, verse 19 to 20, sa pagpapatuloy ko sa ating actually, buong text ko na ito, no? Sabi dito, then they rose early in the morning and worshiped before the Lord and returned and came to their house to the house at Ramah. Sabi dito, and Elkanah knew Hannah, his wife, and the Lord remembered her. So, ito na. Itong asawa nakaramdam. At alam niya that one time, o kaya siguro malimit niya nakikita na itong asawa niya na si Hannah, ay talagang umiiyak sa Diyos at humihingi ng anak. Pero sabi dito, pagkatapos, one morning sabi, matapos silang mag-worship sa Lord, before the Lord sabi, and returned and came to their house at Ramah, and Elkanah knew, no, nakaramdam mga asawa na ang Diyos ay tumugon sa prayer ng asawa ko, his wife, and the Lord remembered her. Yung prayer niya nung una. Alala niyo yung una kong binasa, sabi, Lord, alalahanin mo ko, itong maid servant mo. Pagkalooban mo ko ng anak na lalaki at ibabalik ko ito sa iyo, Panginoon. At dito sabi, no, naramdaman ng asawa. So verse 20 sabi, so it came to pass, ito na yon. In the process of time that Hannah conceived and bore a son and called his name Samuel. Samuel. No? Saying, because I have asked for him from the Lord. Iningi ko siya sa Lord, kaya papangalan ko siyang Samuel. And then, Hannah stayed and nursed. Yun yung ating pagkabasa kanina. Stayed and nursed her son. No? Until she had weaned him. No? Yung, hindi ko alam, no? Normal naman yun, yung ewan ko tama yung word sa Tagalog. Yung hanggat yung bata ay yung may agap na. Yung nadidinig ko, yung agap na anak. Tapos na ang breastfeeding. No? It's time to drink milk. No? At sabote na. Yung parang ganon. So si Hannah sabi niya, no, hindi ko to dadalin at sa templo hanggat hindi ko to mapakain. Ito yung title natin. Can you... Ayan. At dyan manggagaling yung pag-uusapan natin at dito yun, no? Si Hannah, sabi niya, hanggat hindi ako tapos na pakainin itong dream na to, itong pangarap na ito, no? Mag-stay ako dito sa bahay.
So, meron ganun klase ng situation. So, feed the dream. Friends, ito yung hindi masyado natin naiintindihan that sometimes para bang sarap lang mag-dream mo. Yung prayer request mo sa Lord. Ano yung pinakahinihingi mo? But hindi yan nagtatapos dyan. No? May mga bagay kang isasalansang dyan that sustain. No? Upang manatili yung dream na yan at mabuhay yan at huwag yang mamatay. Dahil maraming mga pangarap na namatay na lang kasi hindi siya inaruga nung nangarap. So sa madaling salita ay yun na nga mamaya pupuntahan ko yan. Hirap, pinagbuntis natin yung pangarap but pinabayaan natin. Hindi pwede. O kaya nailuwal na yan tapos ipagkatiwala natin sa iba. No. Meron ka kibat na responsibilidad. Yung pangarap, sige, pwede mo bang palapakan si Lord? So, in her story, she fed her dream. Sabi niya, teka muna, hindi ako pupunta ng templo hanggat hindi matapos yung aking responsibility dito sa ipinangarap ko na to. Meron akong kasamang responsibility dito na dapat kong ibigay sa kanya. So, alam naman natin kung gawin natin tong literal, yung breastfeeding naman ito ay pansamantala lang. At pagkatapos, hindi ko alam hindi naman ako nanay, but ito yung understanding ko na darating ang araw, mauubos na yung milk ng nanay, tapos na. Tapos na. But hindi naman matapos dyan because nakita natin yung kwento ni Samuel that God changed the system. That in the end, he assumed the responsibility and take care Samuel. Nung dinala niya na si Samuel sa templo, wala na. Tapos na yung responsibility nitong nanay. Dahil ang Diyos na ang siyang nag-asikaso nitong si Samuel kasama si Eli dun sa kanyang templo. So, ito din naman pwede natin tignan, that sometimes mga pansamantala lang naman yung requirements ng Diyos, but that in the end, aakuin ng Diyos ang responsibilidad sa mga bagay-bagay. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, anong ibig ko pang gustong, yung gustong sabihin, At ayaan natin na malagyan pa natin to ng mensahe at ma-elaborate pa natin itong kwento nitong text at context nitong ating binasa ngayong hapong ito. Mga kapatid, ang pangarap ng tao ay pwedeng maka-apekto ito sa buong generation. That sometimes akala mo yung hiningi mo sa Lord ay para sa'yo lang, but si Lord iba yung kanyang plano. Gumagawa siya ng kwento so that and then ma-realize mo na kapag i-bless kita, that is not just for you alone. Katulad nitong kwento ni Hannah. Hindi ko alam, kasama ba to sa plano ng Diyos? Na dumaan muna siya sa affliction so that in the end, kapag hiningi niya ito, ay ipapangako niya na, Lord, ibabalik ko to sa iyo. Kasi kung hindi, at si Hannah hindi baog, pwedeng in-normal, magkakanak siya, but walang ganitong klaseng conversation na yung blessing na marireceive mo, hindi lamang ito magiging blessing sa iyo, but magiging blessing ito sa buong generation. Bakit? Etong si Samuel, nung dinala niya na sa templo, at lumaki na ito sa templo, so that in the end, nakita natin, etong si Samuel, isa pala itong propeta. At alam natin na madami siyang mga paraan na ginamit ng Diyos para sa kanya, but isa sa pinaka-eksena ng Bible, itong ipinanganak ni Hannah, ito yung si Samuel na siyang nag-anoint kay David. Na may kinalaman na sa kwento ng buong bayan ng Israel. So sometimes yung dream, kala mo, yun lang, sa'yo lang. But pag si Lord ang nagbigay, hindi lang ito parang sa loob lang ng bahay mo. Hindi lang ito sa ikaw lang ang nakakaalam nito at ikaw magbe-benefit, But dito makita natin na ito yung kanyang hiningi ay naging blessing sa buong bayan ng Israel. But hindi lamang sa buong bayan ng Israel, Even yung kwento nitong si Hannah at itong si Samuel, naging blessing even until now in our generation today. Sige, palapakan mo si Lord. Sobra. Ito yung ibig kong sabihin na yung blessing ng Diyos hindi maliit.
No, yung mamaya pupuntahan ko to, no? Na stop that, yung dream mo napakaliit lang, no? Pupuntahan ko 'yan. No, malimit dito tayo, parang yung dream mo lang, no? But yung dream ng Diyos, hindi lang para sa iyo, kundi magiging blessing ka sa buong city ng San Jose. Baka ipapanganak mo, magiging mayor ng San Jose City. Hindi ko alam, ano? Del Monte. Teka muna. Sige, palapakan mo muna sa Lord. Why? Because great things are going to happen if you dream. So, dito, ini-encourage talaga tayo. No? Tayo na mga Kristiyano, dapat meron tayong pangarap. Kasi hirap, ano? Yung Kristiyano, tapos bandang uli, walang pangarap. Teka muna, problema yan. No? Mahalaga yung may pangarap ka. Andun yung pangarap, pero mamaya gusto ko ding sabihin that hindi yan pangarap lang na parang mag-isa ka dyan. No? Siguro gusto ko na rin sabihin na yung pangarap dapat isinasama ang Diyos dyan sa pangarap na yan. So, sige, ginamit ko to kanina, no? Meron akong napapanood at malimit ko siyang napapanood. Matagal na tong film na ito eh. Ewan ko, napanood nyo na rin to, yung pelikula, yung title, Glory. At this is an American Civil War story. No, sabi ko nga kanina, ito hindi talaga ako nagsasawa kapag napanood ko. Mayroon na iwang alaala sa akin dito, itong kwentong ito, itong drama na ito na true to life story na nangyari that time when they are in that situation. No? Meron silang, ang Amerika, nagkaroon ng civil war. At yung gobyerno dumating sa punto na nangangailangan na ng mga sundalo at wala na silang halos makuha at that in the end, gumawa sila ng binago nila yung kanilang konstitusyon na pumayag na itong mga Negros, that time, yun ang pangalan nila. Ngayon, hindi na sila pumapayag niyan. They are Black American, no, right now. But that time, sila ay yung tatak na yung name, that Negros, because they are slave. Wala sila, even yun na nga, ang trabaho nila, doon sa farm, doon sa bahay, sa farm, sa bahay, basta to serve their master. No, pero nung time na nabigyan sila ng pagkakataon na i-train sila at bigyan ng uniform, no? At bigyan ng armas, saya nila, sabi nila, we are free. No, hindi na tayo slave, may mga baril na tayo. At naalala ko yung time na nandun sila sa kanilang pahinga, bago sila tumunguli sa gera, ay nagkataon na parang nag-usap-usap sila, no? Pero nag-worship sila sa Lord. No, hindi ko alam ba't sinama yun. But they worship God. At yung worship, talagang worship, totoong worship sa Lord. Meron silang mga yung hymns na kanta na talagang nag-worship sa Lord. So, naisip ko mga Kristiyano to. Because most of them, they're Christians. Kasi yung kanilang mga master, although alam ang Bible, ginagamit sa kanila. No? Sabi, you, servant, serve your masters. May mga ganon. But biblical but naitanim sa kanila yon, no? Nandun sila sa ganong kalagayan. Sabi nung isa, anong plano nyo pagkatapos ang gera? So, maraming explanation, 2, 3. But napunta yung attention ko dun sa sagot ng isa. Sabi niya, pagkatapos ng gera, sabi niya, ang pangarap ko, magiging presidente ako ng Amerika. Nagtawanan sila lahat. Sabi, that is next to impossible, no? Ano ba ito? Nabigyan lang tayo ng pagkakataon na ngayon, sobra naman laki ng pangarap mo. Parang ganon. No. Naisip ko, that is prophetic that time. But nagkaroon ng fulfillment sa panahon ni Obama. No? Na nagkaroon sila talaga ng presidente na katulad nila na dating galing sa ganung klase ng sitwasyon ng buhay. So, friends, hindi talaga pwedeng limitahan ang tao, no? Yung kanyang kalagayan na para wag mapuntahan yung malalaking pangarap sa buhay. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? So, meron kasi akong gusto sabihin dito, no? Na dapat ang pangarap ay mas malaki kaysa iyong kakayanan. That sometimes hindi natin ito masyado naintindihan na ayaw natin mangarap kasi pag tinignan mo sarili mo, sasabihin mo, eto lang naman ako eh. Eto lang natapos ko. Eto lang kami. Mahirap kami. Kaya mahirap lang din ako. So, parang ganon. But hindi po totoo yun. No? Hindi po totoo yun. Lalo na sa atin na mga nakakilala na sa Panginoon. Dapat nakaalis na tayo dyan sa ganung klase ng thinking, no? Na natalian tayo, na para tayong mga slave na walang karapatan, mangarap. Sabi ng Bible, we are no longer slave, but we are free through Christ. So, pwede bang palapakan mo si Lord? Hallelujah. So,
Pero gusto kong dagdagan para baka makalimutan ko din na dapat kasama ang Diyos dito. But that time, nung sila nag-usap-usap, alam ko kasama nila ang Diyos that time. Then I believe that is prophetic word. Hindi man sa taong yun, pero nag-release siya ng ganung klase ng word that one day, no, ipupulfill ng Diyos yan, na yung lahi mo ay magiging presidente ng Amerika. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Hallelujah. So, friends, bakit ko nasabi na dapat mong isama ang Diyos? Because if you have a dream but only by yourself, oh, stop that, no? It is not worthy. It is not worthy of God. Pag tinignan ka ng Diyos dyan, go by yourself. No? That in the end, ay hindi obra yan. Lalo sa malalaking mga pangarap. Pero pagkasama mo si Lord, ang Bible nagsasabi yung imposible sa Diyos ay posible. Sige, pwede mo bang palapakan uli si Lord? No? That sometimes it sounds ridiculous. No? Pag nadinig ka na, di ba sabihin, what? Ulitin mo nga. No? Di ba? May mga tao na pagka nadinig yung gusto mo, sabihin, taas naman ang pangarap mo. Hindi bagay sa'yo yan. No? Hindi ko alam, ano, sa isang banda, no? May mga experiences tayo na pag narinig, hindi ko alam, uncle mo ba yan, nanay mo, yung mga tao na doon sa itaas, sabihin, taas naman ang pangarap mo, diyan ka na lang. No? Na may mga ganun bagay, but it sounds impossible, no? Pero hindi tayo pwedeng hawakan yan, no? We have a big God, no? For us, as a believer, o as a believers, hindi tayo dapat malimitahan sa ating kakayanan, no? O sa kalagayan, o ebidensya, no? Na pag tinignan mo, at sabi ko nga kanina, worse, ikaw ang nagko-condemn sa sarili mo. No? Kapag may pumapasok na malalaking bagay sa isip mo, ikaw mismo nagre-reject, sabi mo, stop that. No? Ikaw na, yun yung pinakalungkot na pwedeng mangyari. Hindi na ibang tao ang pumipigil, ikaw mismo at sinasabi mo, hindi ka bagay dyan. No? Dito ka na lang. No? Ikaw na nagsasabi. So, don't do that. No? No? Pwede ba? So, don't do that. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, in Hebrews chapter 1 verse 11, no? Tingnan natin to. Sabi, now faith is the substance of things hoped for. So, meron na tayo nito. Sabi, faith, no, is the substance of things hoped for. Yung mga bagay na mga pangarap na yan, pwede na yan because of that faith na meron tayo. No? Sabi dito, the evidence of things not seen. The evidence of things not seen. Yung faith mo, nandoon. So, hindi ito yung parang ano yung ebidensya, ano yung nakikita mo yung totoo. No? Hindi yan ang leading para pigilan ka at sabihin siya, diyan ka na lang. Sabi, now faith is the substance of things hoped for. No? Meron tayong inaasam-asam at pinapangarap. At that is our faith. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Di ko alam sinong kausap ko dito, no? Brothers and sisters, no? Dreams required faith. At least, dreams required faith. Hindi pwede. No? Hindi, kung wala kang faith dyan, hindi yan kaya ng strength mo. At totoo naman, hindi yan lalapat. But when you have faith, no, irrelevant na yan kung sino ka. Ganda, no? Irrelevant yan. Saan ka galing? Anong kwento mo? Ano ginawa sa'yo? Hindi ko alam. No? Kung paano ka, hindi ko alam. Sino sumira sa'yo, whatsoever. Wala na yung kinalaman. Nung makilala mo si Christ, because dream required, ang requirements lang ng pangarap ay yung faith mo. Hallelujah. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? No? Yes. Because they are beyond your control, our control. Yung dream na yan, pag tinignan mo, hindi talaga lalapat yan, hindi mo control yan, dahil wala kang magagawa dyan. No? Yun yung totoo. But you need your faith, no? Kaya nga si Lord pumasok sa buhay natin. So that in the end, yung mga bagay na imposible, magiging posible na yan sa buhay natin, dapat natin maintindihan. But ang kailangan natin ay courage. Have courage to be a dreamer. No? Have courage to be a dreamer. Hindi mo mararating yan kung lagi kang nandun kang takot. No? May mga bagay na may mga pinagagawa si Lord so that sasabihin mo, hirap niyan. Hindi kaya. Goodbye. No? But when you hear the Lord, no? Lord, hindi ko alam. Mahirap to pero narinig kita. Panginoon, narinig kita. At
I think, bakit ko nasabi yan, that is also my story. Ang dami mga bagay na inilalagay. And then, sasabihin mo talaga, nagtuturo ka ng iba. Sabi mo, Lord, ako ba yan? Baka ito siya. Mas magaling ito kaysa sa meron ako. No? But dumating ka sa punto, hindi, narinig kita, Lord. Hindi pwede akong pigilan ng takot o sino man o sitwasyon. Sabihin, wala kang pambayad dyan, hindi ka pwede dyan. Anong gagawin mo dyan? No? Have courage to be a dreamer because you have to risk. Kailangan meron kang magtitake ka ng risk. No? You have to risk to being, to being criticized. Of course. Sasabihin siya, what? Ano? No? Gagawin mo yan? Hindi mo yan kaya. No? Ang daming gaganon sa'yo dyan. So, ano sasabihin mo? Okay. Hindi kaya daw. So, huwag na lang. So, dapat magtitik ka ng risk. No, I don't care. Hindi ka on leading. I have my word from the God. No? Si Lord ang masusunod, no? Kahit na magsama-sama kayong lahat. No, hindi ko alam. Like Joseph, no? Like Joseph, malimit kong in-illustrate si Joseph. But masarap siya ikwento eh. Si Joseph, no? Dahil sa yung kanyang pangarap, nalaman ng mga kapatid, talagang hindi lang siya criticize. Gusto siyang patayin. But si Joseph hindi na pinuntahan niya yung kanyang dream, but tinid niya. No? Dinaanan niya ang daraanan. Finid niya. Sinuportahan niya. Dapat suportahan. Hindi siya nagbago ng kanyang kaisipan. Never siyang naging rebelde. Never siyang nag-threaten sa Diyos. Never niyang binantaan ng Diyos. No? Nilagyan niya ng anong dapat ilagay niya doon upang, kaya nga tama yung title, na ang dream ay kailangan i-feed. Hindi naman literal, paano mo pakainin, but you have to support your dream. At ipaglalaban. Sige, palakpakan mo si Lord. Ganda, no? No? Friends, walang kwenta ang mga pangarap kapag walang bumabatikos. Ito ka muna. That sometimes, pag binatikos ka, sabi mo, grabe naman. No. Kaya ka binabatikos dahil may kwenta yung pangarap mo. Kasi kung hindi yan, walang kwenta yan, pababayaan ka nila. At sasabihin, yes, para sa iyo talaga yan, kasi hanggang dyan ka lang. Pero pag nakita nila yung pangarap mo, mataas kaysa nakikita nila kung sino ka, babatikusin ka nila. But kapag ka naintindihan mo to, sasabihin mo, tama ako. Binabatikos nila ako, no? Kasi kung di mo to madinig, sabi mo, wag na lang, binabatikos ako nila. No? Binabatikos ako nila, magiging man-pleaser tayo. Goodbye, no? Stop that. Walang pwedeng pumigil sa plano ng Diyos sa buhay natin kapag meron kang word. Pigilan man ako nino man, hindi kayo ang leading. I have my word from the Lord na magiging ganito ako. Tapos, ganda, no? Sige, palapakan mo si Lord. Siguro ang gusto ko pang sabihin, na dapat may hawak ka. Kasi kung nadidinig mo to, pero wala kang hawak-hawak, maybe that is not good for you, this sermon. No? This is not magiging blessing siya, but hayaan mo, dapat may hawak. At kung wala ka pang hawak, hayaan mo bago ka lumabas sa lugaring ito, kumuha ka na ng mga pangarap at lumabas ka ng daladala mo. May kausap ba ako dito? Sige, palapakan mo ulit si Lord. Hallelujah. So, ulitin ko po, no? Walang kwenta ang mga pangarap kapag walang bumabatikos. Ang ibig sabihin, walang kwenta yan. Kaya yan, hindi napapansin. Pero kung meron niyang bigat, papansinin nila yan. No? Pipigilan ka nila. Sabihin, hoy, anong plano mo? No? Lalampasan mo pa ba ako? No? Mas magiging maayos ka sa buhay ko. No? Kasi nakita nila, laki-laki. So, ibig sabihin, tama yun. Nandun sila. No? Friends, a dream should create controversy. Ooh. No? Huwag ka matakot sa mga kontrobersya. Pagdating dyan sa mga bagay na yan, that is normal. No? Talagang makakarinig ka ng mga bulong-bulungan. Pero, I don't care. Because that is right. No? Tama yan. Maging controversial itong mga bagay na to sa inyong mga tenga. Oh God, hallelujah. May kausap pa ba ako dito? No? So, friends, ulitin ko po, mahalaga ang mga haters. No, ito medyo mabigat ng konti to. Galit na galit tayo sa mga haters, no? Wala nang gagawin kundi bumatikos. Mahalaga sila. Bakit? Sila ang magiging senyales na tama ka. Di tapos tayo, no? Hindi pagka nakakita ka ng ito, nagagalit ka. Pwede mo siyang tignan ngayon na, mukhang tama itong pinupuntahan ko, Nagre-react na silang lahat, No?
Mahalaga ang haters, magiging sukatan mo. Na nag-apektuhan sila, nagalaw sila. Kasi kung di sila kumikibo, ibig sabihin, walang kwenta yung pangarap mo. Walang kwenta yung gusto mong puntahan, kaya pababayaan ka nila. Pero kapag nakita nila, mukhang gusto tayong lampasan ito. Oh God, hallelujah. Magre-react sila. So that in the end, dun yung magiging sukatan mo that kapag naintindihan mo to, na hindi ka maapektuhan at hindi ka titigil at lalo kang magkakaroon ng desire na ipursige itong dream na ito. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, ano? Nababago talaga, ano, yung ganitong usapan. Teka muna. Hindi pa ako tapos, no? So, anong ibig kong sabihin, no? A dream will cause you to cry. Sometimes. Iyakan mo to. Iyak ka dyan. Yung cry mo, hindi patungo sa nothing. Okay lang, umiyak ka. So kapag nakita mo na umiiyak ka na, alam mo, maintindihan mo at maalala mo na, teka muna, ba't ako umiiyak? No? Nasa tama ba ako ng kalagayan? Umiiyak ako eh. Kasi kung hindi ka umiiyak, ibig sabihin, wala, hindi ka kontrobersya, wala ka, you're nothing, hindi ka pinag-uusapan, hindi ka napapansin. No? Pero kapag nandun ka na sa ibig sabihin, nakaka-attract ka na. No, napapansin ka na ng mga taong hindi dati pumapansin sa'yo. May kausap ba ako dito? God, hallelujah. No? Salamat sa Diyos. Sobra lang yung wisdom and understanding ng Diyos na binibigay sa atin. No? Sabi ko nga, itong church na ito, galing ako sa meeting kanina ng mga workers. There are more than 100. We have workers here. At yun na nga, akala ko nandito na sa 200 na, pero unti na lang, no? Basta pupunuin natin. Because why? Isa sa pangarap ng church na ito, magsisiro member tayo. O sasabihin ng iba, grabe naman pangarap ng church na yan. Actually, wala akong nadinig ng ganong klase ng declaration ng church. Wala akong nabasa, wala akong narinig. Narinig ko si Lord, mag-zero member ka. Oh, that is dream, no? Isang araw, ganda. No, zero member. Bakit? Magsaserve tayo lahat sa Lord. Are you ready? No? Nakakatakot pala sa church na ito. No? Talaga palang hindi ako tinatatantanan nito. Talagang isinasama pala ako sa prayer dito para so that mag-end up ako ng serving the Lord. No? But that is good for you. That's good for us. And good for the kingdom of God, no? But ang laki, no? Kung isipin mo, pag narinig mo, grabe naman, no? But ako naman din, no? Sabi ko, Lord, ano ba to? Dideclare ko ba to, Lord? Ang laki nito, Lord, no? Baka naman, ito nga yung sinasabi ko na, ito yung mga ayaw madinig ng enemy na pinag-uusapan natin. Kasi yung enemy, pwede naman niya sabihin, mangarap ka, pero maliliit lang, ha? Huwag kang lumampas dyan sa kapasidad mo. Yan ang gusto ng enemy. So that magpa-flat ka lang na nandiyan ka normal. Pero sila hindi eh. Gusto niya tayong dalhin sa extraordinary. Ganda, ano? No, extraordinary. Yun na nga ang trouble kay Satan. Hindi lang normal, below normal. Gusto kanyang dalhin doon sa below normal ng buhay. No. Hindi natin lugar yan. Ikaw sa bako dito? Hindi mo lugar yan. Dapat nandun tayo na nag-excel. No? More than normal. Kaya ang Diyos, sinamahan tayo. Para ano pa samahan tayo ng Diyos, tas normal lang. Hindi na natin kailangan ng Diyos. Kung normal lalo na kung below normal, edi huwag na natin samahan ang Diyos dito. Kaya na natin ito, dalhin ang sarili natin sa below normal. Pero dahil si Lord, gusto niya tayong dalhin sa above normal, sasamahan niya tayo. Dahil di natin kayang gawin mag-isa ito. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Ganda, no? Ulitin ko po, friends, a dream will make us to cry. It is normal. No? Kasi kung hindi ka na umabot dyan, napaka-lit lang ng pangarap mo. Hindi mo iniiyakan yung dream na yan. Dahil sasabihin mo, wala naman, ba't ko ba iyakan to? Maliliit lang naman to eh. Pero kapag nandun ka at seryoso ka at alam mo mahalaga at malaki, iiyak ka dyan. Iiyakan mo si Lord. Tulad nito si Hannah. In fact, si Hannah, no, kung balikan ko pa itong kwento ni Hannah, wala dito sa binasa ko. Dumating siya sa punto na pagkamalan siyang, yung word, yung lasing. Nadatnan siya ni Eli sa templo. Kilala niya si Hannah. Sabi niya, maaga pa. Sabi niya, lasing ka na. Kasi nga, nadatnan niya si Hannah, naglulupasay. Nakakala niya, lasing. Sabi niya, maaga pa. Naglalasing ka na ba?
Pero sabi niya, no. Nakikipag-usap ako sa Diyos. Meron akong hiningi sa Kanya. Kaya nadatnan mo ako ng ganito. Friends, yun yung gusto ng Diyos. No? Sa sobrang laki ng gusto mo, hindi ka pwedeng magiging normal sa conversation mo sa Diyos. Magmumukha kang lasing, no? Pag tinignan ka ng iba, but andun ka intense, seryoso ka sa usapan at magwawala ka, no? Na hanggat hindi mo ma-receive, no? Yung conversation yun sa Lord. Hindi mo ma-receive yung confirmation na matatanggap mo yung dream na yan sa buhay mo. Sige, pwede mo bang palampakan si Lord? So, yun na nga, sabi ko, nag-meeting tayo kanina, mga workers. So, challenge ko sa kanila that, sabi ko, patapos na tayo sa Overcomer. At, totoo naman, dami nating na-overcome this year. Lumipat tayo from place to another place, no? Napunta tayo dito, di biro. Yung paglipat-lipat natin, kasi wala pa naman tayo din, yung sapat-sapat lang tayo. At kung titignan mo, imposible din, no? But nalampasan natin at right now, andito tayo established sa Sabano. But hindi naman biro ang paglipat dito. Daming dinaanan, daming fight, no? Because we know that malaking hindi pa tapos si Lord. Preparation pa lang to. Going to that big dream, no? Na magiging isang araw ay tayo ay magiging landmark ng city ng San Jose del Monte, no? Mayroon tayong ganung pangarap na pag narinig tayo ng Manila, pag nabanggit ang city ito, of course, this is not just dream na parang tayo lang, no? Kasama ang Diyos dito because that in the end, magbibigay ng glory sa Diyos. Na kapag pinanggit ang city ng San Jose, hindi madudugtungan, nandun ang ICC, ano? Nandun ang In Christ City Church, ano? Landmark, yun yung isa sa, di ko alam, sabi ko nga, Lord, maybe ako, gamitin mo ako just for that preparation. Hayaan mo, next generation, okay lang sa akin. No? Pero pag pinagbigyan mo ako, at least, okay naman, makita ko na isang araw, ma-receive namin yung answered prayer patungkol dito. But hindi tayo nagbibiruan. No? We feed this church. We feed this church. Nag-invest tayo dito. Talent, time, no? Luha, ano? Hindi ko lang dami. Including money. Tama yung title. Feed your dream. No? Promise. Hindi po. Ang pangarap ay hindi parang pinangarap tapos pinabayaan. Imaginein mo, binuntis mo yan. Pinanganak mo na, tapos pagtiwala mo sa iba yan. You have to take care of that. That is your responsibility. Huwag mo ituro sa iba, sabihin kasi siya eh. No, hindi niya kasalanan yan. Ikaw ang dapat na nag-fit dyan. Hindi ko alam sino kausap ko dito. No? Andun yung kasama that all out, yung serving mo sa Lord. No? Dumating ka sa punto na walang reservation. Araw at ulan o anuman, Lord, kailangan mo ako. Lord, sige Lord. Bakit? Sa meeting natin, sabi ko, kailangan natin ibigay ang needs ng church because if we don't give the needs, magiging malnourished to. Parang bata. Magiging malnourished to or worse, mamamatay ang bata. Mamamatay to. At huwag ka mag-alala that sometimes parang ando tayo no, kami, hindi ko alam. Alos lahat naman tayo dito, nandito sa workforce, ano? But sobra din yung hamon. Pero sinasabi ko sa kanila, don't worry kasi that is normal because isinilang ang church na ito as a giant baby. Naipanganak to sa isang mall na wala namang ang laki-laki ng responsibilidad. But talagang lahat ay talagang ikinayod. Sorry po sa word. But at the end, glory to God. Wala naman pagmamalaki. Pero ang daming nagsakripisyo. No? But hindi naman nagbibiro. Po pwede sabihin ng demonyo, okay, sige, kaya mo yung i-sustain just for 1 month, 2 months, 3 months. Magsasara ka din. Pero friends, we're going to our 11th year anniversary. Hindi biro yan. That and then, pwede mong sabihin, hindi ka nagtagumpay. Hindi mo kami napigilan. Lahat ng discouragement mo, no? Nagpatuloy kami at sa hirap at sa ginawa, no? Na nandoon inarugan namin itong church na ito.
upang mabuhay. Not just para mabuhay, upang maging blessing. Hindi lamang sa city ito, kundi sa iba't iba pang mga city, isang araw. Sobrang pangarap, no? No, but you have to feed your dream. Malaki ang katapat niyan. No? Yun ang ibig kong sabihin. Andito, sabi ni Hannah, no. Hindi mo na ako lalabas hanggat hindi ma-win. Hindi dumating sa punto yung awat na wala na akong breastfeeding may bibigay sa kanya. Hanggat meron, i-feed ko tong dream na to. Ganda, no? Mamaya pupuntahan ko yan. Hindi ko alam sinong kausap ko dito. Friends, hindi ko alam, nagtanong ka ba, ba't ka nandito? Meron ka bang understanding, Lord, ba't mo ako dinala sa In Christ City Church? Ako, pwede kong sabihin yan at sagutin sa'yo. Gusto ka pang lagyan ng malalaking mga pangarap ng Diyos because this church has a lot and big dreams. No? At gusto ko ding sabihin ng walang takot, no? Sorry to say that. Samahan mo ako dito, samahan mo kami dito. Dahil ang church na ito, malayo pang mararating na ito. Nagsisimula pa lang tayo. At naintindihan ko yung principle, no? When one thing goes up, everything connected to it goes up. So hindi lang to church, kasama ka dito. Na kapag ang church na ito ay pumunta sa tuktok, kasama ka. Kasama pamilya mo. Ganda, no? Na hindi lang ang pastor dito, sino man, at sino mang. That is my declaration. One of my prayers, sinasabi ko talagang, Lord, sino mang uupo dito, Panginoon, kung paano mo i-bless ang church na ito, i-bless mo itong taong ito. Ganda, no? Totoo. No? But, merong danger. Be careful who you are with. Ingat ka kung sino sinasamahan mo. No? Because hindi lang naman to going up, meron ding going down. No, maybe hindi ka nag-iingat, ang sinasamahan mo ay palubog na. Mapupunta pa rin yan dun sa principle, no, sa kabaliktaran. Nang sino mang bumababa, ang lahat ng nakakonect dyan, kasamang bababa. So, ingatan natin kung saan natin nilalagay yung mga oras natin. No? Yung lakas mo, saan mo nilalagay, ingatan mo. Baka yan ay walang pinupuntahan. So that hindi, babagsak na lang lahat yan. Guguho. Ikaw, usap pa ba ako dito? Sige, palapakan mo na lang si Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Here in our text, no, does not teach us about the woman bearing and got pregnant. Hindi nang tapos to dito eh. Ito ay patungkol sa isang babae na kung paano siya nakipag-covenant sa Diyos. Hindi niya, na? Paano niya hiningi yung dream niya na magkaroon siya ng anak, but that in the end, ano naman ang gusto niyang ibalik sa Diyos pagkatapos. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng anak na lalaki. Ibabalik ko siya sa'yo. Ganda na. Yan yung mapapaganon sa'yo si Lord. Hindi pwedeng, hindi kanya tignan. Dahil yan yung mga hinahanap niya. Because, alam mo, madami mga tao na parang umay na ang Diyos yung, Lord, give me. Give me, give me. Sabi ng Lord, for what? What is your motive? No? For yourself?
Self-consume, ikaw na naman. Ikaw na naman, no? Puro ikaw, selfish. Maraming prayer na walang answer. Sabi ng Bible, ang Diyos, alam niya ang laman ng puso ng tao. Hindi mo man sabihin yan, but He knows the heart of people. Yung motive. So that in the end, hanap ng ibang kausap ang Diyos na naghahanap siya ng gusto niyang maging alulud, maging daluyan ng pagpapala, hindi para sa sarili lang self-consume. Stop that. No? Self-consume. Puro na lang ako. Paano naman ako? Paano naman ako? Bahala ang Diyos sa'yo. Huwag ka magalala. Don't worry. Ang Diyos hindi nakakalimot. No? Maybe this sermon, magpapaalala din sa atin dun sa ano yung gusto mo. At pagkatapos, after that, ano idudugtong mo? For yourself? O dumating ka sa punto na bless mo ako, Diyos, upang gamitin mo ako maging blessing sa iba. Oh, ganda. Nabago na yung statement that in the end, yung mga nakabinbin, no? May mga pagkakataon, daming naka-ready, nakabinbin, but that in the end, pwede siya, boost mo sa kanya lahat yan. Tumama na siya sa kanyang prayer. Magugulat ka, sabi, Lord, ano to? Ano to? Sabi ng Diyos, that is overdue na. Ang daming nakalaan na hindi maibigay sa'yo because of your wrong motive. But this time na itama mo yung prayer mo, makikita mo, nagsusunod-sunuran. Hindi ko ito inaiba, hindi. Nakalimutan mo, pero hindi ko nakalimutan. Ipinag-pray mo sa akin yan dati. Hindi ko naibigay sa'yo because of that wrong motive. But right now, nakikita ko puso mo, maayos ka na. Hala, sige, tanggapin mo yan. At magiging alulod ka para sa iba. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Ganda, no? No, eto si Hannah. Bakit? Sabi ko nga, yung prayer ay ni Hannah, akala niya, maybe, no? But that in the end, sabi niya, bigay ko na to sa'yo, Diyos. Ano nangyari? No? Naging blessing si Samuel. No? Hindi lamang para sa pamilya, but for the nation. Hanggang ngayon, ginagamit natin ang kwento ni Samuel. Binabanggit ang Bible. Alaga yung kanya naging papel. Siya ang nag-anoint kay David. Hinanap niya si David upang i-anoint, upang maging hari ng bansang Israel that time. At hindi lang yun. No? Ang dami pa. So, tignan natin to. Tignan natin to. Na, tulad na sabi ko, hindi to yung answer prayer, but si Lord nakatingin doon sa nananalangin. Walang problema. Yung prayer na yan, kayang ibigay ng Diyos. Ang problema ay yung titignan niya, ano laman ang puso mo? Bakit mo hiningi sa akin yan? Lord, tulungan mo kami. Diyos, ito ay nagtuturo kung paano magdesisyon ang isang taong nagsasabi na siya ay may Diyos. Na? Iba yung kanyang mindsetting. Hindi selfish. Hindi self-consume. Oh. Ayusin natin, mga kapatid. No? Even kung paano tayo nakikipagnaig sa Diyos. Whether it is a baby boy, hindi ko alam, no? Literal, meron ba dito? Gustong magkaroon pa? May, pwede naman, but check your motive. No? Or maybe, trabaho ba yan? Negosyo ba yan? Or ministry ba yan? No? Hiningi mo sa Lord. Dapat maayos ang motive. Whatever you are bearing, no? Friends, kapag tama ang puso mo sa Diyos, God is gonna show you, papakita sa iyo ng Diyos kung paano mo ipagbubuntis ang mga bagay na yan. Hindi ko alam, no? Sinong kausap ko dito? No? No? The things in your life, no? Ano man yan, that in the end, and bring that to pass. Yun ang sabi ng Bible eh.
na pangyari pagkatapos. Pwede ba pakisabi sa katabi mo, it will happen. Sige, tulungan mo ako mag-preach, it will happen. Ano man yung pinapangarap mo, no? Kung abang napapakinggan mo ako ngayon, na i-realign mo ang mga bagay-bagay at na itatama, no? Lalo na yung motibo, no? It will happen. Gaano man kalakihan, it will happen. I know that, no? Ako, never in my imagination, tatayo ako ng ganitong church. Pwede siguro sa garahe, no? Sa kapasidad na meron ako dati. Oh God. Kahit tulog ako, kaya kong i-preach to because I experienced this. At in the end, pwede kong sabihin that it will happen. No? Ang demonyo ay ayaw niya itong pag-usapan. Ayaw niyang madinig natin to. No? Natatakot siya na kapag ganito ng usapan ng mga anak ng Diyos, alam niya, mababago mga buhay natin. Mababago mga kalagayan natin. Itataas tayo ng Diyos. Dadali niya tayo dun sa pinakapangarap natin. Oh, Father. May mga taong umaatras sa kanilang mga pangarap. Anong dahilan? No? Kapag hindi natin ito napag-usapan, pwedeng isa tayo sa aatras dun sa mga hawak-hawak mo. At dati din, sabi mo, ano ba ito? Tagal na nito, bitawan ko na nga ito. No? May mga ganun eh. Because it took so long. Pag tinignan mo, tagal na nito, bitawan ko na nga ito. Or because they invested too much. Laka na nang in-invest ko dito. No? Or ano pa ba? They work too much. No? Binibilang na nila yung mga bagay-bagay. Or they labor too much. But gusto kong sabihin sa'yo, wala yan. I-compare mo sa dream na yan. No? Unlit lang yan na panginayangan mo sa pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong bitawan yan. Ano man ang ini-invest mo dyan, kapiraso lang yang ini-invest mo sa pwedeng ibalik sa iyo ng Diyos pagkatapos. Pero meron mga tao na ano man ang mangyari, they stay. Nanatili. Pasin ng bagyo, pasin ng hangin, pasin ng alon. No? Hindi natitinag. Bakit? Ano siya nakapokus sa kanyang pangarap na gusto niyang marating. Sige, pwede mo bang palapakan ng Diyos? Wala silang pakialam gaano man katagal o anumang hirap ang kanilang dadaanan. No? Basta sinasabi nila, mag-aantay ako sa iyo, Diyos. Ganda. At nakakakita ako ng ganung mga tao. Friends, siguro ito yung sermon na sinasabi sa atin, no? Pagpatuloy natin, hawakan mo yung pangarap mo. At siguro, mamaya, no? Pero gusto ko ding sabihin na ngayon at idudugtong mamaya. At kung sa tingin mo, maliit lang yan, dagdagan mo. Nang madami pang haters darating sa'yo, okay lang yun. Taasan mo pa. Okay lang yun. No? Dahil sabi ko nga kanina, hindi naman naubusan ng ekonomiya ang Diyos sa langit na kahit sinlaki pa yan ng anong laking kaya mong isipin. Sabi ko nga kanina, teka muna, that sometimes yung dream mo, dream natin, iniinsulto natin ang Diyos. That and then, di mo nakikita ang damdamin ng Diyos. Iniinsulto mo ba ako? Ako kausap mong Diyos, and yet, ano yung hinihingi mo? Ano ba yan? Kaya mo lang gawin yan na, ba't hiningi mo sa akin yan? Kasi sometimes, akala mo that cute tignan na, Lord, humble effect lang. No? Ito lang, Lord. Humble lang kasi. Stop that. No? Na-insulto man Diyos dyan. At huwag mong kausapin ng Diyos dyan sa malilit na mga bagay na yun. Talk to yourself. Kaya mo na yan.
But kung gusto mong isama ang Diyos sa buhay mo, taasan mo yung pangarap mo. Ano ba yan? Family? No? Meron pa pwedeng iaganda dyan. Taasan mo pa. Meron pa yan. Hindi ko alam. Career ba yan? Ministry? Hindi ko alam. Saan yan? Pero siguro gusto kong sabihin sa'yo, dagdagan mo. May kausap ba ako dito? Mahirap man ang daanan because friends, kapag nandun kang malaki, umabot ka sa punto sa thinking mo that, of course, ang Diyos pwede itong sabihin sa'yo that your dream is worth the wait. Bakit? More than yung waiting mo. Yung ini-expect mo. No? Your dream is worth the wait. Meron kang dahilan. Parang hindi ko ito bibitawan. Bakit? Anything you get easily is not worthy. Promise. Wala yan. Madali mo nakuha. Malit lang yan. Hindi yan aabot hanggang bukas. Baka for the day lang yan. Goodbye. That sometimes sa pag-aantay na matagal ay ito din yung magiging sukatan mo upang yung mga impostor sa buhay mo. Di ko alam ano. May mga taong fake sa mga buhay natin. No? Kapag nakita ka na niya na parang you're waiting, hindi yan tatagal. Iwanan ka niyan. Ayaw mo sila. Let them go. Dahil yun yung kanilang karakter. At pwede mong gawing sukatan na sabihin mo, okay, now I know. Hindi ikaw. No? Meron mga bagay na iniiyakan mo that in the end, wala namang gamit. Pero may mga tao na, no? May mga taong na nagsasabi, okay lang. Sige. Gaano man niyang katagal, sasamahan kita. No? How long I will take, hindi ko alam, no, but I'm here. In the case of Hannah, no, it was her barrenness, yung kanyang pagiging baog that created her power to dream. No, sometimes ito yun, no, ayaw natin na mga ganitong situation, but dito nag-start si Lord so that in the end, dun pala magsisimula yung malaking pangarap na ilalagay sa iyo ng Diyos because of that infliction. No? Lagi naman natin ito napapag-usapan at nandidinig that it is our adversities that create your opportunity. No? Dapat meron tayong ganitong mindsetting. At so that and then, hindi tayo nag-give up. Hindi tayo madaling mag-quit. Hindi tayo madaling magbago ng isip. Hindi tayo madaling sabi, ayoko na. No? Andun ka, dahil alam mo na okay lang to. That is normal. Hindi naman talaga dadaan ka sa maraming kapagsubukan. Okay lang to. At pwede ko sabihin that I am in the right track. Because I know that my adversities that bring me to my opportunities. Ganda, no? Ganda ng mindsetting. No? Hindi ka agad na, ayoko na. No? Wag. Hindi ka mabilis mag-quit. Because why? No? May mga bagay na may kulang. May mga bagay na andun kang nauuhaw, andun kang nagugutom. Hindi naman literal, sa mga bagay-bagay, no? But mawawala ng kabuluhan, no? Ang mga bagay-bagay kung wala yan sa buhay mo. Because Jesus could not be the living water. Ang sabi niya, I am the living water. Paano siya magiging living water sa'yo? Hindi ka never kang na-thirst. Si Lord, papayagan kanyang mauhaw ka. So that in the end, mapatunayan ko sa iyo that I am the living water. Na kapag inunom mo ako, hindi ka na mauhaw. Ganda, no? Sabi niya that I am the bread of life. No? I am the living, I am, ano ba, pagkasabi that I am the true bread. Oh, that sometimes papayagan kanyang magutom upang patunayan niya sa iyo na totoo siyang true bread.
No, ganda, no? So may mga ganon. Hindi mo mapapatunayan yung karakter ng Diyos at yung anong kanyang magagawa kung hindi mo daanan ng mga bagay na yan. So that in the end, ma-appreciate mo siya at sasabihin, truly God, that you are my true bread. Ikaw, O Diyos, ang nagpatid ng gutom. Nagbapatid ng gutom sa buhay ko. Oh, at least, lalo mong na-appreciate ang Diyos sa buhay mo. Sige, pwede mo ba ang palakpakan ang Diyos? Na maraming mga tao ay nananalangin, no? Bakit sila nananalangin? Marami silang problema. Because of that problems, nagawa nilang itiklup yung kanilang mga tuhod at manalangin sa Diyos. Oh, bakit ba? No? At ang totoo ay troubles can bend our knees. Like Hannah. Napagka malampang lasing, nagwala sa prayer. Kausap ang Diyos, no? Trouble can make your house into a sanctuary. Na hindi lang to, parang dito mo lang nai-enjoy ang Diyos, but dadali mo siya sa bahay mo. At yung bahay mo ay parang magiging extension ng simbahan dahil yung bahay mo, no? Hanggang sa pag-uwi mo ay luluhod ka doon. Dahil sa mga situation na mayroon ka, ganda, no? At ganda, pag nakita ka ng Diyos, alam mo, di mo mapapaiyak ang Diyos dyan ng parang lungkot. Mapapangiti mo ang Diyos na habang andun kang nakaluhod at umiiyak. Ang Diyos naman ay natutuwa dahil andyan kang nakabend yung knees mo at tumatawag sa Kanya. Sige, palapakan mo si Lord. No? Sometimes akala mo si Lord awang-awa sa'yo or whatsoever, no? No? Ando siyang natutuwa na, anak, okay lang yan. Tama yung ginagawa mo at tama ako. No? Pumayag ako na datnan ka ng ganyan at daanan mo to. Dahil ito yung intention ko so that gusto kong makita na nakabaluktot yung tuhod mo at nakikipag-usap sa akin. Ganda, no? Sige, palapakan mo sila. Tapos na ba ako? Wala na ako oras. So. Friends, no? God created the opportunity to your dream may come to pass. That sometimes hindi ikaw nakakaalam dyan. Si Lord gumagawa ng pamamaraan niya. So that in the end, yun yung paraan niya. That sometimes hindi tayo komportable. Pero yun ang paraan ng Diyos. Hindi para saktan ka o pahirapan ka. Hindi. Kundi upang makita mo isang araw na magkaroon ng katotohanan yung pangarap mo sa buhay mo. Sige, palapakan mo si Lord. Na? When the Bible said tapos na ako, in Psalms 37 verse 3, sabi niyo, delight yourself also in the Lord and He shall give you the desire of your heart. Anong ibig bang sabihin talaga nito? No? Ano bang gustong sabihin ng Diyos dito? No? Na pwedeng ilagay muna ng Diyos sa iyo yung hunger upang magkaroon ka ng appetite. Kasi kung hindi ka gutom, wala kang gana kumain. Na, di ba? Yun. That sometimes yun ang inuunan niya. So that magkaroon ka ng appetite. Yun naman ang ibig sabihin nitong verse na ito. Delight yourself also in the Lord and He shall give you the desire of your heart. Hindi naman sabi, the Lord will give the desire of your heart. Delight yourself in the Lord and He shall give you the desire of your heart. So, naniniwala ako na ang mga dreamer ay hindi nakokontento. Teka muna, no? Di pa pala ako tapos. Wala na ako oras eh. Kaya mga nakikinig sa amin online, alam ko, habang pinakikinggan mo kami dito ay na-extend yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa amin dito, dyan sa tahanan mo. Hindi ko alam, nasa ka ba ngayon? Sige, patapos naman lang din ako. Huwag mo kaming bitawan. No, pwedeng, first time mo kaming napakinggan. No, pwedeng nasa ibang bansa ka ngayon o nasa lugar ka sa Pilipinas, but this is for you also. At alam ko, habang pinakikinggan mo kami, nakakakuha ka ng understanding kung bakit
dinadaanan mo itong mga bagay na to. But I believe that si Lord may mensahe sa iyo na gusto niyang ipaalam that hindi, merong purpose ang mga bagay na yan. At at in the end, sige, umawa ka sa Kanya at makikita mo, meron niyang magandang resulta pagkatapos. At hindi mababaliwala ang mga bagay na yan na dinadaanan mo ngayon. No? Kapag ipinagkatiwala mo yan sa Diyos, pasasalamatan mo siya pagkatapos. Sige, pagpalakpakan mo ang Panginoon. Friends, dreamers, always push it on the next level. Yung, tapos ka na dito, that and then sabi mo, ano sunod, Lord? No, yun yung dreamer. Yun, okay na ako, kota na. Papetik-petik na lang ako ngayon dahil kota na ako. No. Yung mga dreamers after that, Lord, nandun siya in another level ang ina-aim niya. Lord, ano yung next level? Lord, saan ako pupunta? Anong gusto mo? Dreamers. No? Don't stop. Gusto ano? May kausap ba ako dito? Don't stop. Hindi, makikita mo, itong mga tao na to, hindi mapalagay. No? Hindi mapalagay. Makikita mo laging may binubutinting, busy lagi. Sabihin mo ka ba? Ito yung mga tao na hindi mapalagay. Dahil lagi siyang parang, hindi. Ano pa pwede? Yung, ayaw niya sayangin yung oras. Dahil alam niya na, ang layo-layo pa ng pupuntahan ko. Hindi ako magsasayang ng oras. No? Andun ka, kahit pagising mo na madaling araw, nakikita mo, may ginagawa pa rin. No, hindi ka makatulog, hindi ka pumapayag na ano to, hindi ako inaantok. Sasayangin ko ba tong oras ko? Sige, may gagawin ako eh. No yun. Friends, dreamer, don't stop. Ganda, no? Ikaw sa baba ako dito. Uwi na tayo. No? I think na-deliver ko na yung salita ng Diyos sa umagang ito. I don't have time. No? But my prayer, siguro yung suggestion ko, no? That you must involve God in your dream. Ito yung pinakamahalaga. Na mayroon kang pangarap, kung di mo isama ang Diyos dyan, trouble yan. You must involve God in your dream. No? May kausap pa ba ako? No? In the case of Hannah, she asked so that she will be a channel, a blessing. Ganun lang naman ka, normal eh. Yung involve mo si Lord. Hindi yung myself. No. Involve God in your dream. Yung dream mo, may kinalaman ang Diyos for His kingdom. Kaya sabi dito ni Hannah, Lord, bless mo ako. Kapag bless mo ako, ibabalik ko to sa'yo. She will be a channel of blessing that in the end. At pwedeng gawin ng Diyos sa atin yan. Friends, ito, uling word. Kung andun ka na sa malaking pangarap, no? Kasi nga, yun ang sabi ko kanina. The first responsibility of feeding the dream comes to the one who give birth to it. Huwag maturo sino man, ikaw yan. That is, you are responsible for that. No? That dream, sa'yo pinanganak yan eh. Huwag mo yasa sa iba yan. Ikaw yan ang mag-feed dyan. No? O nga naman. Pinagbuntis-buntis mo, tapos sa iba mo pagkakatiwala. Stop that. Ikaw ang responsible dyan that you have to feed that. Or kung yan ay madami, feed them. No? Why? At hindi biro kasi ang Bible nagsasabi, kung malaki yan, mayroong kaakibat talagang responsibilidad. Because to whom much is given, much is required. Hindi pwede yun. Laki ng pangarap, tapos papetik-petik. Hindi pwede. Magiging malnourished yan. Worse. Mamamatayan. Hindi yan mabubuhay. Hindi mo yan makikita. Ganda, no? Sige na, tayo. Tapos na ako. Can we stand up? Lord, thank you for your word today. No? Kung babalikan natin si Hannah, personal, andun yung sacrifice, andun yung commitment, andun yung discipline, no?
na dapat ay andoon nakasama sa pangarap. Because it costs you something to feed the dream. Meron talaga yan. Sabi ko nga, tanungin mo kami dito, hindi kami nagbibiro dito sa church. Baka akala nyo, pagdating nyo dito, ready na lahat, ayos yan. Tinarbaho lahat yan. No? Dinitalye lahat yan. No? Bago nyo marating dito, may mga upuan na nakaayos, may nag-ayos dyan. Hindi yan parang wala lang. Dumating ng parang wala, meron. No? At pinag-uisipan pa, ano pang mas better? No? Ano pang pwede pang gawin? No? Para sa ikagaganda pa, paano inaasikaso yung dream, yung ipinagkatiwala, yung blessing. Yun ang totoo. No? Hallelujah, Father. Ulitin ko po. Ano ang pwedeng maging participation natin? Just partner with God. Yun ang pinakamadaling word na pwede nating tandaan. Gawin mong partner ang Diyos, huwag mong gawin mag-isa. No? Isama mo ang Diyos. Sabi dito, in verse 23, so Elkanah, her husband said to her, do what seems best to you. Wait until you have win him. At sabi dito, only let the Lord establish His word. That the woman stayed and nursed her son until he had win him. Ito yun, no? Take note. No? Sabi dito, that the woman stayed. Hindi siya nagbago ng kanyang statement or yung kanyang sinabi. Sabi, nung sabihin niyang, mananatili ako dito hanggat hindi ito na-win. But sabi dito, the woman stayed. Ginampanan niya yung kanyang responsibility. Hindi umiwan. Hindi bumitaw. Hindi nagbago ng isip. And then sabi ni Elkanah, let the Lord establish His word. Ganda, no? Then the woman stayed and nursed her son until he had win him. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Can you shout hallelujah? Yes, God. Friends, ganda lang yung word, but it will come to pass. Doon sa binasa natin. Why? Because in God, there is nothing impossible. No. There's nothing impossible. Alam nyo, what happens after Hannah gave her son? First son. Ito, dito ako magtatapos. Na talagang ang Diyos ay hindi na-outgive. That sometimes yung responsibility na sinabi ng Bible that yung responsibility ay may kaakibat, yung blessing may kaakibat na responsibility. To whom much is given, much is required. Parang bigat, no? But hindi po eh. Dito in verse 21, in chapter 2, tapos na ako dito, tumalo na, malaki na itong bata eh. Si Samuel nandun na sa templo, binigay niya na yung kanyang unang son. But in verse 21, sabi dito, and the Lord visited Hannah for the second time. But this time, sabi dito, so that she conceived and bore 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, the child Samuel grew before the Lord. Friends, that sometimes, yung binibigay mong isa na pinanginayangan mo, ang hindi mo nakita na ang ibabalik sa iyo ng Diyos, 5. Ganda, no? Sige, palakpakan mo si Lord. Hallelujah. Father, sige, pwede bang taas natin yung ating kayo na may mga pangarap? Sige, pakita niyo yung mga kamay sa Diyos. At ayan nyo na sa hapong ito, na hindi yan manatiling pangarap. And may declaration, no? Sa hapong ito, na hindi mo isasama yan sa libingan mo.
na hindi ka mamamatay hanggat hindi mo makita yung pangarap na yan. Because the Lord, kaya niyang ipulpil yan. Habang nandito ka pa, ay, Father, thank you. Lord, salamat sa mga kamay ng mga anak mo. And Lord, yes God, thank you, Lord, for this sermon. At alam ko, Lord, may mga bit-bit na mga pangarap ito. Lord, maybe umabot na ito sa punto na gusto na itong bumitaw. No? Pangarap sa pamilya, hindi ko alam. Pangarap sa buhay, pangarap sa ministry, hindi ko alam. Pangarap sa trabaho, sa negosyo, gusto nang bumitaw. But this time, Lord, tumaas ang mga kamay that they want to continue that dream, Lord, sa mga buhay nila. And God, yes God, bless us. Bless them all. Sige, pagpalain tayo lahat ng Diyos. Ikaw na, tulad, hindi ko alam, habang pinakikinggan mo ko, maybe nalilito ka kasi parang nabumitaw ka na, hindi mo na alam yung mga pangarap. Dream again! Dream again! Mangarap ka muli! Oh God, hallelujah. Mangarap ka muli. Hindi pa uli ang lahat. Mangarap ka muli. At patutunayan sa iyo ng Diyos yan. Papakita niya yan sa iyo. Mararanasan mo yan. Mararamdaman mo yan. May experience mo yan. Mahawakan mo yan ng iyong mga kamay. Makikita yan ng iyong mga mata. Ora babababababa syanda. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba? Hindi ko alam, no? But can we say sorry to our God? Sa malimit na pagkakataon, bumibitaw tayo. But this time, sige, balik natin yung commitment natin sa Kanya that this time, Lord, hindi na ako bibitaw at bumitaw, Panginoon. Hindi na ako mag-quit, Lord, sa mga pangarap na gusto mo sa buhay ko. Hallelujah, Father. Another day and another chance na ibinigay mo sa akin, Panginoon, sa araw nito. Can you worship the Lord? Sige, bago tayo magtapos. Hallelujah. Can you shout hallelujah? Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, we lift up our hands sa Panginoon. Come on. All the dreamers in this room, come on. Lift up those hands to the Lord. Come on, we declare it. Sing. May His favor be upon you. Come on, receive it. And 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you, within you. He is with you. Come on, receive it. In the morning, in the morning, in the evening, in the coming and the going, in your weeping and rejoicing. He is for you. Come on, we say He is for you. He is for you. Our God is for us. Come on, you sing it out. He is for you. He is for you, Lord. Amen. 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 Come on, we sing it out. Believe in the Lord. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations and your family, your children, yes, Lord, and their children. May your presence come before and behind you and beside you, all around you, within you. He's with you. You are with us, Lord, in the morning, in the evening, in the coming and the going, in your weeping and rejoicing. He is for you. Come on, we shout it out. He is for you. Our God is for us. He is not against us. He is for you. He is for you. He is for you. He is for you. Come on, we praise the Lord. Say, He is for you. He is for you. He is for you. He is for you. He is for you, Lord. Amen, amen, amen.
worship the Lord. Amen. Hey. Louder now, church. We sing to the Lord. Amen. 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 Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Diyos, salamat sa salita mo, God, sa bawat isa sa amin, Lord. It is for us, Panginoon, mga bagay na narinig namin sa iyo, Diyos. Lord, God, help us, Panginoon. Remind us to feed the dreams you have for us, Panginoon. Huwag namin itong bitawan, Panginoon. But Lord, panghawakan namin ito, Lord. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang lakaran namin ang mga bagay na ito, Diyos. Gumawa ka ng kwento, Panginoon, na sa huli, God, ang pangalan mo ang siyang maitaas sa aming mga buhay. Salamat, Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Muli, God, sa iyo po ang kapurihan at sa iyo lamang ang pasasalamat, Diyos. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po.